Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uh, Una sa lahat, ating purihin at pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa ibinigay niyang pagkakataon sa atin na tayo ay magtipon-tipon sa lugar na ito at upang makapakinig ng maikling talakayan patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So, ang ating tatalakayin ay paksa. Ang paksang ating tatalakayin ay isang bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya o sa iman. Sa ating iman. So, kapag sinabing iman, ang kanyang ibig sabihin, kapag tinignan natin sa dictionary, ito ay may sasalin bilang paniniwala o di kaya ay pananampalataya. Kabilang din sa kanyang mga ibig sabihin ay ang kapanatagan. Sa Islam, ang ibig sabihin ng iman, ito ay ang paniniwala ng puso, pagsambit ng dila, at pagkilos ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, itong tatlong bagay na ito, kailangan ito ay magkakasama. Dahil hindi makukumpleto ang iman kapag wala ang isa sa tatlong bagay na ito. Ang paniniwala ng puso, at pagsabit ng dila, at pagkilos ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, ang pagbanggit natin ng syahada at ang pagbanggit natin dito ay dapat pinaniniwalaan nito ng ating puso. Pinapaniwalaan ng puso ang ating binanggit na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at huling sugo. At pagkatapos nito ay kailangan nating itayo ang mga alituntunin at mga ibada kailangan itayo ng iba't ibang bahagi ng katawan ang mga alituntunin, mga ibada, mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napapaloob sa ating mga binanggit at ating pinaniniwalaan. At yan ang iman. At ang iman na ito ay kondisyon, isang kondisyon sa pagpasok sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Sa malapit nitong kahulugan, sumpaman sa may hawak ng aking buhay, hindi kayo papasok ng paraiso hanggat kayo ay manampalataya. Hanggat kayo ay meron kayong iman. So, walang papasok ng paraiso nang walang iman. Kailangan natin ng iman para tayo ay makapasok ng paraiso. So, yung kaalaman na ating tinutukoy, na ating kaalaman na nagpapalakas ng ating pananampalataya, ito ang kaalamang nagpapatibay sa ating pananampalataya at naghihikayat sa atin na naghihikayat at nagpapagaan sa gawain ng ating katawan bilang patunay sa mga sinasambit ng ating mga dila. So, yung kaalaman, pag sinabing kaalaman, ito ay ang pag-unawa sa isang bagay, kung ano ang napapaloob dito ng may matibay at matatag at ganap na pag-unawa.
So kapag sinabing kaalaman, kung sinabi natin na halimbawa sa isang bagay, sa tubig, kung dapat ang kaalaman, kung alam natin kung ano yung tubig, alam natin kung ano ang itsura nito, kung ano ang kulay nito, kung ano ang lasa nito, at kung ano ang, kunyari, anong mangyayari kapag ito ay naging malamig, napunta sa mainit, nang may ganap na pag-unawa. So yun yung kaalaman. So madalas nating naririnig, marami tayong naririnig na mga hadith, mga aya patungkol sa kainaman ng kaalaman at sa pagsasaliksik nito. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak ng landas sa pagsasaliksik ng kaalaman, padadaliin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang daan patungo sa paraiso. At sinabi din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Sabihin mo, O Muhammad, magkapantay ba silang mga may nalalaman at silang walang kaalaman? Tinutukoy dito, silang may kaalaman sa mga gantimpala ng mga mabubuti nilang mga gawa at alam nila ang parusa ng mga kasalanan, ng paggawa ng kasalanan. So ang uri ng kaalaman na ating tatalakayin, ito ay ang kaalamang kapaki-pakinabang. Ito ang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, ang ilm ash-syar'i. Ito ang kaalaman na nagpapalakas sa ating pananampalataya, nagpapalakas ng ating takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghihikayat at nagtutulak sa gawain ng ating katawan bilang patunay sa sinasambit ng ating mga dila. At ang kaalaman ay liwanag. Al-ilmu nurun. Ito ay liwanag. Ito ang liwanag sa daan ng isang alipin patungo sa paraiso. At ito ang gagabay sa atin patungo sa tuwid na landas. So ang isang tao, paano siya magkakaroon ng tunay na takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paano siya magkakaroon ng tunay na takot sa kanyang Panginoon kung hindi niya naman kilala kung sino ang kanyang kinakatakutan, kung sino ang kanyang sinasamba? At paano natin palalakasin ang ating iman kung wala naman tayong kaalaman? Hindi natin alam yung mga bagay-bagay na kaakibat ng iman na sinasabi natin. Hindi natin alam yung mga paraan upang palakasin ito. So kabilang, ang usaping ito ay medyo malawak, ngunit babanggit tayo ng mga ilang mga bagay na marapat nating malaman. So ang una, ito ay ang kaalaman na nauugnay sa ating tagapaglikha. Ang kaalaman patungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaalaman patungkol sa ating tagapaglikha sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay kabilang sa mga pinakamarangal na kaalaman. Ang pagkilala ng ang ating sinasamba ay nag-iisa. Ang pagkilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga magagandang pangalan at kanyang mga katangian. Hindi po ba kapag batid natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang lumikha sa lahat ng bagay, siya ang may ganap na kaalaman at kakayahan, siya ang ganap na nakakakita at nakakarinig, siya ang pinakamaawain, siya ang pinakamahabagin, siya ang nagbibigay ng biyaya, nagbibigay ng buhay at bumabawi nito. Hindi po ba siya ay ating dadakilain? Magkakaroon tayo ng takot sa Allah. Ito na kung saan ang takot na ito, siyang magpapalapit sa atin sa Kanya. At ito rin ang magiging dahilan upang mapamahal tayo sa Kanya. At magiging panatag ang ating puso dahil sa kaalaman na ito. Katulad na lamang sa isang tao, kapag nakikilala natin ng isang tao, hindi ba
mas napapalapit tayo sa Kanya. Merong ibang mga pagkakataon na merong mga tao na kapag nakikilala natin, mas lalo tayong lumalayo ang ating loob. Ngunit ito ay dahil sa mga hindi magagandang katangian o kaugalian ng isang tao. Ngunit isipin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang pangalan, lahat ng kanyang katangian, lahat ito ay mabuti, lahat ito ay maganda at kaibig-ibig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sa malapit nitong kahulugan, ang mga maitakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga may kaalaman. Sila na mga may kaalaman. At sinabi rin, isa rin, kabilang din sa ibang kasabihan, فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْلَمْ كَانَ أَكْثَرَ لَهُ خَشْيَةً. Sa malapit nitong kahulugan, sino man ang mas may alam patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng ang kanyang mga katangian, kanya itong naiintindihan at kanya itong naisa sa buhay, siya ang may mas marami o mas malaking takot sa kanya. So pangalawa, ang kaalaman patungkol sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapaglikha. Ang kaalaman sa dahilan ng kanyang pagkalikha sa atin. Sinabi niya sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa malapit nitong kahulugan, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na labang na sambahin ako. Marapat sa atin na bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa atin na alam natin kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos upang atin itong magawa. At marapat din natin na alamin kung ano ang kanyang mga pinagbabawal para ito ay ating maiwasan. Dapat alam natin kung ano ang mga halal at haram. Dapat malaman din natin ang mga alituntunin ng iba't ibang mga ibada o pagsamba, mga haligi, mga kondisyon ng sala, ng zakah, saum, hajj at iba pa. Dahil kapag alam natin yung mga bagay na ito, magiging ganap ang ating ibada, magiging ganap ang gawain ng ating katawan, at ito ang magiging daan upang maging ganap ang ating iman. So pangatlo, ang kaalaman patungkol sa kabilang buhay. Ang kaalaman sa mga bagay-bagay na nauugnay sa araw na tayo ay aharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman patungkol sa paraiso at impyerno. Ang kaalaman patungkol sa paraiso at sa mga biyaya, sa mga gantimpala na makakamit ng sino mang papasok dito. At ang kaalaman patungkol sa impyerno at ang mga parusa na mararanasan ng mga papasok dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sa malapit nitong kahulugan, katotohanan na silang mga hindi mananampalataya, ay aming itatapon sa apoy ng impyerno. At kanya ring sinabi, walladhina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sa malapit din ng kahulugan, at silang mga nanampalataya at gumawa ng kabutihan ay aming ipapasok sa paraiso, at sa ilalim nito ay may mga ilog na dumadaloy, at sila ay mananahanan dito ng magpakailanman. Maraming mga paglalarawan na nabanggit sa Quran at sa mga hadith patungkol sa mga parusa sa impyerno at mga gantimpala sa paraiso. Sa impyerno, kapag nasunog ang balat, papalitan ito ng bagong balat upang mas maramdaman ang parusa, ang sakit ng parusa ng apoy ng impyerno. Ang mga paparusahan dito ay kakalad ka rin sa pamamagitan ng kanilang mga muka. Wala silang iinumin maliban sa mga mainit na tubig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yaduquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaka.
hindi sila makakaranas dito ng kahit konting lamig at wala silang iinumin dito maliban sa mainit na tubig, illa hamimaw wa ghassaka. Yung ghasak ay mga pawis, mga nana na pinagalo-halo na galing din lang sa mga pinaparusahan dito. At nabanggit din na yung init ng tubig na kanilang iinumin. Sa sobrang init, kapag ito ay kanilang ininom, ang kanilang mga bituka, ang kanilang mga lamang loob ay magkakanda putol-putol sa sobrang init. At ang mga paparusahan dito, ang mga tao nandun napapasok dito na mapaparusahan ay hindi sila makakaranas ng kahit anong kaginhawaan. Kung atin itong pagmumuni-munihan ang mga bagay na ito, ating mapagtatanto sa ating mga sarili kung gaano katindi ang parusa sa impyerno. At kapag atin itong naintindihan, tayo ay matatakot. Tayo ay iiwasan natin ang mga bagay-bagay na magiging dahilan upang tayo ay maitapon papunta rito. Iiwasan natin ang shirk, iiwasan na pagnanakaw, pagsisinungaling, ang riba, ang namima, paninirang puri, ang riba, ang pagkain ng riba, at iba pa. Sa kabilang dako naman, sa paraiso, kabilang sa mga gantimpala na ating makakamit kapag tayo ay nakapasok sa paraiso, ay ang kapanatagan, ang mga palasyo na gawa sa ginto at pilak, mga ilog na dumadaloy, mga ilog ng dalisay na tubig, ng alak, ng gatas, ng pulot-pukyutan, ang mga pagkain dito, ang mga magarbong damit na gawa sa seda. Habang buhay tayo doon, inshallah, na nasa kabataan, nasa kalakasan, at mararanasan dito ang ganap na kaginhawaan at kaligayahan na walang halong kalungkutan. At ang pinakamalaking gantimpala na ating matatamo ay ang masilayan natin ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'ataw syai'an ahabba ilayhim minan nadar ila rabbihim azza wa jal. At hindi sila pagkakalooban ng bagay na mas kaibig-ibig sa kanila kaysa sa sila ay kanilang masulyapan ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mukha ng ating tagapaglikha. Kung atin din itong malalaman, maiintindihan ang mga bagay na ito, ang mga bagay, mga gantimpala na naghihintay sa mga papasok sa paraiso, tayo ay magpupursige, tayo ay magsisipag upang ating gampanan at magawa ang mga bagay-bagay na nagpapalapit at magpapapasok sa atin sa paraiso. At ating kahit anuman yung mga dumaan sa atin na mga pagsubok, kapag ating iniisip ang mga gantimpala nag-aantay sa atin sa paraiso, kahit gaano kabigat ang mga pagsubok na ito, kaya natin itong pagtiisan. So, sa madaling salita, ang ilmu syar'i, ang pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, ito ay ang kaalamang kapaki-pakinabang at siyang nagpapalakas ng ating iman. Ito ang siyang nagpapatatag sa ating pananampalataya at kapanatagan sa ating puso at naghihikayat at nagtutulak sa atin na itayo kung ano ang kaakibat ng ating pananampalataya. Ang kaalaman din ito, ang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, siya ang gagabay sa atin patungo sa kung anong makakabuti sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kabutihan, ipapaunawa ng Allah sa kanya ang pananampalataya. So, marapat sa atin ang magsaliksik ng kaalaman sa kahit anumang kaparaanan. Kahit gano'n man ito kaliit, kahit gano'n man ito kasimple. Ang mahalaga, patuloy tayong magsaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya.
Dapat hindi tayo tumigil dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit mismo siya, lagi siyang nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang mga dua pagkatapos ng fajar, bago magsimula ang kanyang araw. Sa ang kanyang dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. O aking Panginoon, ako ay iyong pagkaluban ng kaalamang kapaki-pakinabang, ilman nafi'an, kaalamang kapaki-pakinabang, wa rizqan tayyiban, ang mga mabuting biyaya, wa amalan mutakabbalan, at katanggap-tanggap na gawa. So itong tatlong bagay na ito, ang kaalamang kapaki-pakinabang, ang mabuting biyaya at mga katanggap-tanggap na gawa, kapag nakamit ng isang tao ang tatlong bagay na ito ay magiging dahilan ng tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So hanggang dito na lamang, inshallah. uh, Inshallah naging malinaw ang ating napakinggan at nakapulutan natin ng aral. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.